Morning everyone. So we are out and about. And today is our last full day dito sa Bacolod. Kaya ngayon for our breakfast, mag-aano kami batchoy. So may nahanap si Patrick na malapit lang dito sa Cityscapes na batchoy house. So pupuntahan natin yun. Since nandito na rin tayo, kaya kailangan na natin din sulitin. And then after that, mag-aano kami bongbongs para sa mga pasalubong. Ito guys yung daanan dito sa Bacolod. As you can see, hindi siya ganun ka-congested. Ayan. Ito yung park na pinuntahan natin nung nakaraan. Ayan. Yung gabi na tayo na the lagoon. Ayan siya. Actually, parang mas maganda talaga siya sa morning kaysa sa gabi kasi parang mas makikita mo yung view, tapos pwede kayo mag-picture. Tapos mga be, nakikita nyo ba yun? Yun na yung Ayala Malls. Tapos dun lang yung Airbnb namin. Sobrang lapit. Sobrang, kumbaga accessible siya sa lahat. Ayan. Everyone. So, it's bok choy time. Kinuha ko lang yung super. Kasi yung pinakamalaki nila is extra. Tapos pwede ka mamili ng kung anong klaseng noodles yung gusto mo. Pero sabi ko yung usual po na original. Para authentic talaga. So, kain na tayo. Manamis-namis siya. And very garlicky. Very comforting. Bit sweet siya. Hindi ko lang alam kung anong broth yung ginawa niya. Pero I think pork. Tapos may pagka-porky yung lasa niya. So, lagyan naman natin ng konting soy sauce. Okay. Sarap. Tapos dito pala mga andi daw yung soba. 160 pesos ata to. Ang ganun. At nag-order kami nitong puko. Kasi daw dito. Kasi, Parang siyang niluto siya sa dahon ng saging. Kasi nilalasahan ko yun. Tignan naman natin yung free sabaw nila. Or yung paano sabaw. Mas sa ilaban nito. Kumbaga, straightforward yung taste. Like nito na parang may garlic cream, nakalala sa mango. Napansin ko pala dito sa labas batcher nila, kung gusto mo ma-contrast yung sweetness niya, lagyan mo lang siya ng toyo. Kasi mayroon namang nakalagay na toyo dito sa table. So, ikaw, bahala na sa panlasa nyo. Kung gaano ka gusto nyo, ka-alat. Or gusto nyo lang ng tama lang. Ako tama lang. Gusto ko yung tama lang. So, ayun, ang sarap. It's an experience dito pag pumunta kayo sa Bacolod. Pero alam ko sa Iloilo to no? Hindi ko sure kung saan yung origin. sa Iloilo. Ayun, sa Iloilo daw, sabi ni Patrick. Pero kasi magkalapit lang ng Iloilo tsaka Bacolod dito eh. Sabi nga nung Grab driver namin, pwede daw i-travel yun from here, 1 hour lang. Siguro kung mga 1 linggo yung namin dito, baka nag-Ilo-Ilo pa kami. Kaso, ayun, 4 days lang yung meron tayo dito sa Bacolod. Punta na kami ngayon mga bes sa Bongbongs. Nag-jeep kami kanina, tas ang tanong ni Patrick, Ayala, yung pala dumidiretso siya ng pabongbongs dun sa may Lacson. So, bumaba na kami dito. So, gagawin namin, sasakay ulit kami ng panibagong. So, mag-jeep tayo para tipid-tipid sa pamasahe. Although, mura lang naman yung Grab dito, pero wala lang, for the experience. Tsaka, mamaya na lang tayo mag-Grab. Titipid namin yung budget. Pero hindi kami titipid sa pagkain. So, for lahat ng kinainan namin dito, masarap. Dito guys na mabibilhan mga butterscotch, mga tarts, piyaya of course, and may mga kung ano pa barquillos katulad yan. Tapos may iba't ibang flavor. Check lang ako din dito ng kung ano pwede mabili pa sa mga.
Meron silang tindang Muscovado. 90 pesos lang isang box. Which is mas mura siya dito kumpara sa grocery stores. Feeling ko ano nila yan. Parang dito yung nanggagaling talaga yung mga Muscovado. Di ko sure. Kasi ang daming Muscovado dito. Nag-order din kami ng fresh piyaya nila. And ang sarap. Iba yung feeling, iba yung taste no? Ng fresh. Sarap. Mainit-init pa. Pero ito mas kubaga na. Pero parang gusto ko yung ube. Tap. Alam mo yung nararamdaman mo yung feeling sa loob na mainit siya. Sweet. Nalataste mo yung ube. Tama. Hello everyone. So we are out again and this time nandito kami ngayon sa Che or di pala siya Che kasi walang express, chicken house lang. Dito siya sa May 24th Lacson Street. Actually malapit lang daw sa amin pero nag-grab kami kasi mainit. And currently it's 1:31 in the afternoon and this is our late lunch kasi naglapas batchoy na kami kanina. And actually may pinupuntahan din kaming Che pero sa Makati. Na-vlog ko na yon and sobrang favorite namin doon. Kaya isa rin yun sa mga reason kung ba't kami napapunta dito sa Bacolod. And upon researching ni Patrick, yung chicken house and yung Che is magkamag-anak or mag-anak niya si Che. Parang ganon. So, ayun, nasa iisang ano lang sila, bloodline. Basta yun. Kaya I'm so excited. And ang in-order ko is paa. So, order din ako ng chicken skin and garlic rice. So, yung paa nila is 140. Pecho is 145. Tapos yung garlic rice is 50 pesos. Pakita ko sa iyo. Ayan. So, ayan yung menu nila, guys. Tinanong namin kay ate na nag-serve ng drinks namin or yung nagkukuha ng order namin. Sabi niya is, anak nga ito. Anak siya ni Chicken House, yung Chicken House Express doon sa Makati. So, I feel like parehas lang yung timpla, ganun. I'm so excited. Even though familiarized na yung lasa, excited pa rin ako kasi di talaga nakakasawa ang inasal dito sa Bacolod. Mahal yung kumain. At ito na yung in-order chicken skin. That's it. Actually, mabilis yung serving nila dito kumpara dun sa Chicken House Express. Dun kasi medyo matagal. At saka yung garlic rice ito, parang hindi siya oily. Katulad dun sa Chicken House Express. Tadaan! So, magmumukbang tayo dito. And of course, dito sa Bacolod, laging may chicken oil. Unti lang nalagay ko kasi ayoko rin naman ng oil. So, mix natin ang food is. Grabe, I'm so excited. Kahit kakakainasal lang din namin kahapon. Then, lagay tayo ng toyo na may suka, na may kalamansi at sili. Perfect light. Parehas. Hindi. Namit. May manok dito. Namit. Namit talaga. Kasi yung mga ganitong inihaw, perfect talaga yung soft drinks. Wala kasi silang Coke Zero. Tikman naman natin yung chicken skin. Alam mo bang Alam mo yung parang chicken skin na mantika? Parang may usasali ng mantika. We are off to the next cafe. ayun, Dito lang din siya sa Lacson Street. Alam nyo guys, ang init-init na ambon. Buti dinala ko tong hat ko. Ayan, dito tayo sa Studio Anyan. Kasi yung mga pupuntahan namin today, malapit na dito. Kaya dito na yung sinunod namin after mag chicken house. Hello everyone, we are now here sa Studio Am. Ito lang din naman siya around dito sa Bacolod sa Lacson Street. So I got mango matcha latte tapos si Patrick ang kinuha niya is caramelized latte, milk latte, parang ganon, caramelized milk latte. Yung kanya na nasip niya na ako hindi pa.
Hindi ko na maalala kung magkano binayaran ko. Parang 180 pesos each. Sa ito, basta overall, itong dalawang to is 355 pesos. So, mimix ko na yung mango matcha na in-order ko. Actually, yung mga meron sila dito, meron pa silang espresso tsaka coke. Tapos may cold foam on top. May mga ganun sila. So, unique siya. So, I'm gonna mix it all together. So, minimix ko pa siya all together. Ayan. Sarap yung mango jam na ginamit nila dito. Kasi hindi siya yung sobrang tamis. It's natural mango talaga. Eh, di ba yung Bacolod malapit lang din sa Guimaras? If I'm not mistaken. So, yung matcha niya, more of like green type of profile ng matcha. So, pag ininom mo siya together, nagko-complement sila, nagbabalance yung last. Pero, yung matcha lang, parang lax lang. Pero dahil nga na mango jam siya, parang mas na-elevate niya yung drink. Ito naman kay Patre, naman natin, yung caramelized milk latte. Ito daw to sa mga bestseller nila. Tapos, kanina, si Kuyang Barista, tinanong pa si Patrick if gusto niya lang ng 1 shot or 2 shots. Pero sabi ni Patrick, 1 shot lang daw dahil baka manginig daw siya. Tikman na natin. Pero if you're a type of coffee drinker na ayaw mo ng sobrang tapang ng kape, 1 shot will do kasi mas subtle yung lasa niya. And I like how may salt, Himalayan salt siya. Kanina kasi may Himalayan salt siya on top. And it blends well dun sa coffee. Parang nag-add siya ng another flavor of texture. So, parang nagko-contrast yung lasa, which is really good. And it's creamy. Si Patrick may mga ganong kape, mga creamy. Yung pagka-coffee niya, hindi siya yung parang sunog, yung parang toasty. Masay nasa fruity side siya. Pansin namin lahat ng coffee shop dito sa Bacolod, parang yung mga coffee binaginagamit nila nasa fruity side. Pero medyo subtle nga lang yung lasa niya. Pero siguro if ako yung iinom, pipiliin ko yung 2 shots of espresso. We are off to our next agenda, which is yung isa sa mga sikat na pastry shop dito, or Ensaymada tsaka cheese roll, which is V&W. Ngiti nga ng pangalan din. Instead of BMW, naging V&W siya. Okay, so nandito na kami sa V&W. Sorry, wala na akong mic kasi sa lowbat na yung receiver ng mic ko. But anyway, how ko naririnig nyo? We got queso de bola na ensaymada, which is parang ngayon ko lang nakita, tsaka classic. Tapos may cheese roll din kami. And then, we also have hot chocolate. Hati na lang kami ni Pato kasi kaka-matcha ko lang at kakape niya lang. So, ang soft niya. Ayun o, like, sobrang soft niya. Parang pillowy soft. Wow. Kasi ito yung classic ensaymada nila. Tignan ko muna siya as is. Parang may pagka-milky yung queso de bola. Ito yung hot chocolate, guys. Di ba po magkano ito eh? Perfect bite. Yung texture ng tinapay or yung ensaymada, airy siya. Kasi sobrang soft. Hindi siya yung type of tinapay na parang mabigat sa tiyan. So, ganito lang kaliit yung hot chocolate nila. Ayan. Ayan. Tapos, thick yung consistency niya. Ayan. Para na siyang pasilong, ganun. And ang sarap, I must say. Buong-buo yung pagka-tsokolate niya. Yung alam mo yung lasang-lasa mo yung tablea, ganun. Hindi ko alam kung anong ginamit nila. Tapos may sweetness siya sa dulo. So, hindi siya totally parang dark chocolate. I feel kayo mahilig sa ganun. Tapos, ang perfect isaw-saw dito ng ensaymada. Nagko-contrast yung alat, yung tamis. Alam mo yun, ang Ito ba perfect. Yung hot chocolate nila dito guys, hindi siya yung parang iinumin mo pag nauuhaw ka. More like hot chocolate for a dessert talaga siya. Tapos may cheese roll pa kami dito. Tag-isa kami ni Patrick. Alam niyo, mura lang ng pastries dito. Yung ensaymada specifically, 70 pesos lang. Tapos itong cheese roll, 60 pesos lang. Itong hot chocolate, di ko alam kung magkano. Cheese roll, tip ulit natin sa hot chocolate. Daran. Wow!
Tapos may cheese sa loob. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Tapos na kami mag V&W na ensaymada and cheese roll. Gusto sana namin mag-uwi, kaso di kasi siya naka-individual wrap, so baka malamog lang siya sa pagsakay namin sa airplane. Pero dito siya, yun. Doon siya banda. Ganda nung commercial space ito, parang bagong tayo pa lang siya. Tapos yung tabi nito is yung Citadines, ayan o. Ayan guys, so nag-book na kami ng Grab. Papunta naman kami sa The Ruins and dinouble check ko and minake sure ko na open sila today. So open naman sila ngayon and makakapag-tour na tayo sa The Ruins, yung hindi natin napuntahan kahapon dahil sarado. We are now arrived here sa The Ruins and tuloy na official na open sila today kasi kahapon nga, diba, sarado. And maganda yung panahon ngayon, mga be, ayan o. Di umuulan at maaraw kasi ang hassle pag umuulan eh. Tapos may entrance fee pala sila, 150 pesos per person. Pero pag may senior and PWD, 80 pesos ata if I'm not mistaken. Tapos pag below 4 feet, free. So, ayun. Hello everyone! Ayan, nagpapahinga muna kami dito sa gilid ng The Ruins. Sobrang ganda ng place, ang daming picture spots and ang dami rin nagpe-picture. So open area siya and medyo mainit. Parang humid yung init, ganun as in ibang class. Siguro dahil umambon yun, that's the term, umambon. Hanggang 8 PM pala to mga be. And may mga, ano sila dito, may mga restaurant. Mamaya ipapakita ko sa inyo, pinapababa muna namin yung araw kasi currently it's around 4:19 na. Maya-maya, libutin natin to pag wala ng araw masyado. Or hindi na ganun kasikat yung araw. Nag-CR lang ako, tapos bumili ko yung tubig. Ang mahal na tubig dito, 75 pesos. Pero sobrang init, as in humid. But anyway, ito siya, oh, mga bi. Tadaan! Ganda niya, very nice. Tapos alam ko, ito daw yung Taj Mahal ng Negros Occidental. If I'm not mistaken, narinig ko lang kanina. Sorry, hindi po ako magaling sa history. May pa bonsai. Bonsai ba tawag dyan? Yung mga nakakorte, oh. Ayan, oh. Ang ganda actually. Kaya nirerentahan tong lugar na to kasi minsan yung iba yung mga ikakasal. Yan, dito sila nagpe-prenup shoot. Tingnan yung mga be, yung typewriter, oh. Hanggang ngayon, dyan pa rin siya. Diba? Na-preserve nila yan. Tapos pwede rin kayo dito mag-rental or mag-rent ng Filipiniana and Barong. Ayan, 500 pesos. Kung gusto nyo ng very, talaga, classical yung dating. Ayan. Pauwi na kami. Uwi muna kami sa Airbnb namin kasi mag-refreshen up lang kami kasi hulas na talaga kami ngayon. And magbubook lang ako ng Grab. So hanggang dito, pamula hanggang Cityscape is 227 pesos. May open space pa sila dito mga be. Ayan dyan. So, di ko alam kung pwede mag-picnic doon. Pero, hindi na kami nakapunta. Pero, as in open fields lang naman siya. Tapos may mga upuan, may chairs ako nakikita. Palabas na kami and then, going to Cityscape na ulit kami. Ang dami ng tao dito guys, pagpahapon na, 5:11. So, mas maraming tao. So, andito na rin yung Grab namin. Mabilis lang kami nakapag-book. Wala pang seconds lang ata, nakapag-book na kami ng Grab. So, yeah. Ito na yung ating Grabby. We are out again. Nagpahinga lang kami ng saglit mga be. Diyan lang yung Airbnb. Tapos magdi-dinner na lang kami sa Luisas. Na-vlog ko yun kahapon eh. Yung nag-take out kami ng half chicken. Nasarapan kasi kami. Kinain namin ng kinagabihan. Tapos si Patrick, nabitin siya. Pinapak lang namin. And ang sarap naman kasi talaga. Like, yung lasa niya classic fried chicken siya na walang harina. Ang sarap talaga, promise. Like, kahit walang sauce. Mamaya papakita ko sa inyo. So, doon na lang kami magde-dinner. And then, after that, may na-research kami dito na matcha place. Dito lang, malapit lang din siya sa Luisia's fried chicken. That will be our agenda for tonight. Kasi tomorrow, babalik na kami ng Manila.
that's it. It's freshly cooked. And masarap niya talaga. Yan siya guys. So, midnight snack namin to kahapon. As in, pinapak lang namin. And mas better siya ng may rice. Kasi malasa siya and malinamnam. Kain tayo. Tapos yung sauce na kasama dito sa chicken, para siyang hindi siya lechon sauce eh. Para siyang yung pakuluan ng manok. Manamis na niya siya, na parang may, not sure if may liver spread or what. Basta kakaiba yung atake niya. Hello everyone! We are now here naman ngayon sa Sweet Siesta. Dito lang siya din siya sa Bacolod. Medyo malapit siya sa pinagkainan namin Luisa, 6-minute walk. And to be honest, cut off na pala sila. So, maaga sila nagka-cut off kasi na-research namin until 8 p.m. pa sila. Buti pinagbigyan kami nila. So, thank you so much kasi last day na namin ngayon. Wala na kaming time. Pero si Patrick di na siya naka-order ng drinks niya. So, ang in-order niya na lang is cheesecake. Which is eto. Ay, di pala siya kita. Ayan. Ito naman, this is Hojicha. Meron ding matcha na ganito. This is 225 pesos. Ang tawag nila is Cloud 75. May meringue siya on top, tapos meron silang homemade ice cream. And I'm so excited to try kasi di pa ako nakatry na ganito sa Manila. Yung lasa niya, it's on a sweeter side for me. Pero maganda yung quality ng Hojicha. Like, I'm assuming sa medium raw siya. Yun nga lang parang overpower siya ng meringue on top. Pero I have to mix very well para mas mag-balance yung lasa. Tingnan nga natin yung ice cream. Yung homemade ice cream niya masarap. This is on a creamy side niya kasi may meringue. I must say this is the type of drink na parang dessert na siya. Like drink and a dessert in one. Good combo. Natin mga yung cheesecake na in-order ni Patrick. Masarap 60 pesos lang. Ay, 70 pesos. Masarap siya for 70 pesos. Salty, creamy. Nagbigay ng added crunch yung biscuit na drug-drug sa ibabaw ng cheesecake. Yan yung Seda. So, along Lacson Street siya. If dyan kayo mag-check-in, if you ever planning to visit dito sa Bacolod. Pero medyo pricey kasi dyan. Hindi kami dyan. Actually, after namin mag-cafe, bumalik ulit kami dito sa Bongbong sa may Lacson Street kasi si Tita Edith may pinahabol na bili. So, bumalik kami ng Bongbong. Sen ngayon, lalakarin na lang namin from Bongbong's to our accommodation kasi malapit lang naman na siya. Siguro mga 10 to 15 minute walk. Tapos lumiko lang kami dito sa may street na yan. Ayan yung Dunkin' Donut. And then, ayan yung building na yon. Yun lang yung aming accommodation. Yan. Tapos malapit siya sa McDo. Nabook pala namin siya ng parang 1,300 plus lang per night, which is a good deal.